Magandang hapon po. Ako po si Lian Jen S. Arellano sa pangkat grade this. At ito po ang aking reaction video para sa buod ng Noli Me Tangere. Maikling kabuuan ng Noli Me Tangere. Naging usap-usapan sa Maynila ang magaganap na pagtitipon sa tahanan ni Don Santiago de los Santos, kilala sa tawag na Kapitan Tiago, noong mga huling araw ng Oktubre. Ito ay isang hapunan na dadaluhan ng mga kilalang tao. Makikita ang kanyang tahanan sa daang Arligue, nakarating ng Ilog Pasig. Dinaluhan ito ng isang binatang nag-aral sa Europa ng 7 taon. Siya si Crisostomo Ibarra, ang anak ni Don Rafael Ibarra. Kabilang sa mga dumalo ay sina Teniente Guevara, Doña Victorina, Padre Damaso, Padre Sibila, at iba pang mga kilalang tao. Sa hapunang iyon ay masasakit na salita laban sa ama ni Crisostomo ang kanyang narinig. Umalis na lamang siya sa pagtitipong iyon. Sa liwasan ng binundok, naabutan ni Teniente Guevara si Crisostomo. Dito ay inilahad ng Teniente ang sinapit ng ama ni Crisostomo na pinaratangang filibustero at erego. Dumalaw ang binatang si Crisostomo Ibarra kay Maria Clara, isang napakagandang dalaga na anak sa turing ni Kapitan Tiago. Sa azotea ay sinariwan ng dalawa ang mga alaala ng kanilang kamusmusan. Pinakita ni Crisostomo Ibarra ang dahon ng sambong na alaala niya kay Maria Clara. At inilabas naman ni Maria Clara ang sulat ng binata bago ito umalis. Araw ng mga patay, hinanap ni Crisostomo Ibarra ang kaibigan ng kanyang ama, ngunit nalaman nito na ipinahukay ni Padre Damaso ang bangkay at inilipat sa libingan ng mga Inchik. Ngunit ang ginawa ng supulterero ay itinapon na lamang ito sa lawa dahil sa bigat at napakalakas na ulan noong gabing iyon. Nagalit si Crisostomo na halos panggigilan niya ang supulterero. Ipinagdamdam ng labis ni Crisostomo Ibarra ang sinapit ng kanyang ama. Sa halip na maghiganti ay ipinagpatuloy na lamang niya ang pagpapatayo ng paaralang pampubliko na proyekto ng kanyang ama. Sa araw ng paglalagay ng unang batong takaran ng ginagawang paaralan, ay may nagtangkang pumatay kay Crisostomo Ibarra. Mabuti na lamang at siya ay nailigtas ni Elias. Si Maria Clara ay nagkasakit dahil sa sindak sa gumuhong bato noong araw ng pagdiriwang. Mabuti na lamang at nagpadala ng gamot si Ibarra at ito ay gumaling. Isang salo-salo ang inihandog ni Crisostomo Ibarra matapos ang pagbabasbas. Ngunit sa halip na ipagpasalamat ni Padre Damaso ay kinutiyak-utya at hinamak pa nito ang alaala ng ama ng binata. Sa pagkakataong iyon ay hindi na nakapagpigil si Crisostomo Ibarra. Muntik na niyang masaksak si Padre Damaso kung hindi lamang naawat ng dalagang si Maria Clara. Awat ng dalagang si Maria Clara. Dahil sa mga pangyayaring iyon ay itiniwalaan si Crisostomo Ibarra sa simbahang Katoliko Romano. At dahil dito ay ipinagputos ni Padre Damaso kay Kapitan Tiago na putulin ang kasunduang ipakasal si Maria Clara kay Crisostomo Ibarra. Si Alfonso Linares, isang binatang Kastila ang napili ni Padre Damaso upang makaisang dibdib ni Maria Clara. Sa kabutihang palad ay tinulungan ng Kapitan General si Crisostomo upang mapawalang bisa ang pagka-eskomulgado nito. Nagkaroon ng masamang pangyayari kung saan sinalakay ng mga manghihimagsik ang kwartel ng mga Gwardiya Sibil at ang itinuturong utak ng paghihimagsik ay si Crisostomo Ibarra. Bunga nito ay ipinadakip si Crisostomo at ibinilanggo. Dinalaw ni Elias si Crisostomo sa bilangguan at kinimok nito na tunay na mamuno sa kanilang gagawing pag-aalsa, ngunit hindi ito pumayag.
Ginamit ang sulat ni Crisostomo Ibarra kay Maria Clara bilang matibay na ebidensya upang madiin ito sa kasalanang hindi ginawa. Itinakas ni Elias si Crisostomo sa pagkakabilanggo, ngunit bago sila lumayo ay kinausap muna niya si Maria Clara. Sa kanilang pag-uusap ay inamin ni Maria Clara na ipinagpalit niya ang sulat ni Ibarra sa dalawang liham ng inang si Doña Pia Alba. Sa liham na ito ay nalaman ni Maria Clara ang kanyang tunay na ama ay si Padre Damaso. Sinabi ng dalaga na pakakasal siya kay Linares upang maitago ang lihim ng ina, ngunit si Crisostomo ang kanyang tanging mamahalin. Pagkatapos makapag-usap ang magkasintahan ay tumakas sina Crisostomo at Elias sa mga tumutugis na Guardia Sibil. Iniutos ni Elias kay Crisostomo na dumapa sa bangka upang matabunan niya ito ng mga dayami at saka siya lulundag at magpapahabol sa mga tumutugis sa kanila. Pinaulanan agad ng punlo si Elias ng mga Guardia Sibil hanggang sa pumula ang tubig. Nang nabalitaan ni Maria Clara na namatay ang kasintahan, siya ay nawala na ng pag-asa. Iniling niya kay Padre Damaso na magmoha na lamang siya at kung hindi papayagan ay magpapatiwakal ito. Sa pagtakas ni Elias sa mga humahabol na Guardia Sibil ay narating niya ang libingan ng mga Ibarra. Siya ay naghihingalo at sugatan dahil sa mga punlong tumama sa kanya. Sa libingang iyon ay nakita niya si Basilio na iniiyakan ng pamamatay na inang si Cesar. Tinawag ni Elias si Basilio. Sinabi ni Elias sa bata na sunugin ang kanyang bangkay kasama ang bangkay ng kanyang ina. Sinabi rin ni Elias na humukay sa gabi roon at may makikita siyang kayamanan. Gamitin niya ito at mag-aral. Bago malagutan ang hininga si Elias ay tumanaw ito sa silangan at nagbika. Mamamatay ako hindi man lamang namasdan ng manigning na mukhang iwayway sa aking inang bayan. Kayong makakikita, batiin ninyo siya at huwag kaliligtaan ang mga nalugmok sa dilim ng gabi. Paalam! Hanggang sa muli! Oops! Huwag kalimutang mag-subscribe! Salamat! Namatay sila? Okay yun po lamang po para sa aking reaction video po. Salamat.